Dito tayo at samahan nyo ako para magpalit tayo ng panlikod na brake pad guys ng NMAX P3 o applicable din po ito guys sa B1 tsaka B2. So standard or Tecmac po siya. So tara guys, samahan nyo ako magpalit tayo. Pangunahin na kailangan meron tayong piston caliper na press caliper guys. So kailangan po natin yan. Tapos meron tayong socket range guys na number 14 or kahit na yung box range pwede rin po siya guys, pangkalas. Guys, bali ang brake pad po na gagamitin natin ay ito guys. So 3C1 F5805-00. Yan po yung ano niyan guys, yung pinaka part number ito. Yan. Makikita niyo yung part number guys. Yan po yung bibili nyo na brake pad para dun sa panlikod. Okay. So yun guys, kailangan lang po natin kalasin to ng number 14 na tornilyo. Yung dalawa na yan. Yan. So number 14 po ang kailangan natin na pangkalas, number 14 na socket range or box range. Yan. So pihitin lang po ng pakaliwa para makalas siya. Yan. So ganun din po sa baba guys. Pihitin lang po na pakaliwa. Yan. So kung yung sa harapan po ay Allen wrench ang gamit na tornilyo, at ito po guys yung tornilyo, dito naman hindi po siya Allen wrench, hexagon type guys ang gamit dito. Yan. So yan guys, pwedeng magkapalit yan dalawa na yan pag binalik mo, so wala pong problema. Yan. Kahit magkabaliktad silang dalawa, okay lang. So habutin na po natin yung caliper guys. Yan. Tapos iangat lang yun dyan sa holder. So yan guys, manipis na po yung ano natin, preno. Yan, almost 20% na lang siya. Ganun na siya kanipis. Yung pinaka pad niya guys, manipis na. So ito palitin na rin talaga guys. Bali ito umabot din ng 4,000 km guys. So almost 6 months. Pero sa harap na pinalitan natin is pudpud na talaga siya guys. Bali nakita nyo man, almost 20% na lang yung yung kapal niya. So palitin na rin talaga. So yun po, makikita nyo halos parehas lang ng lock niya sa bandang harapan guys, itong bandang hulihan na caliper. So yan so meron siya cutter pin na kailangan natin tanggalin para mahugot itong lock mismo ng preno. So kuha lang tayong panungkit guys, yan, sungkitin lang para maangat. So ito po yung cutter pin, tinatanggal natin guys. Yan. So yan po. So ingatan nyo lang na tumalsik para hindi mawala guys. Yan yung cutter pin na isa. Ito yung bandang loob guys. Tapos meron pa dito sa may bandang labas. Yan. So dalawa po siya. So ingat lang po baka tumalsik at mawala. So pwede na pong hugutin ngayon guys. Tapos ito po yung pinaka cutter pin na isa na tinanggal natin. Yan. Tapos kumuha ka lang ng plies guys para may hilang mo lang itong lock na yan. Yan, ipitin mo lang siya ng plies. Tapos hugutin. So medyo maganit na rin guys kasi medyo may kalakalawang na rin ng konti. Yan. Mamaya linisin na lang natin. Tapos grasahan bago ikabit. Bago ibalik siya guys. Yan. Ganyan lang pong pagtanggal guys. Yun na yung lock. Tapos matatanggal na po natin ngayon yung brake pad guys. So yan. So iangat lang na ganon. Ito yung isa. Then so manipis na rin talaga siya guys. So almost 20% na lang yung kapal niya guys compared mo sa bago. So ito yung pangalawa guys, yung bandang loob. Ganon din guys, same lang. Manipis na rin siya. So palitin na talaga guys. So bakit na mas huling napudpud to kaysa yung sa unahan? Ako kasi mas madalas akong makagamit ng unahan na preno, kaya mabilis mapudpud kaysa ito. Pero kung ani mo guys, I think kung mabilis kang magpreno sa likuran,
siguro mga 3,000 kilometer lang palit ka na, para hindi na mag metal to metal. Ganun po. So yun po, kung traffic ang area na binabiyahin mo, talagang mas madalas ang preno mo. Tapos pagdating dito sa piston guys, so pwede namang gamitan yan ng mga flat screw or box range para ilubog yan. Pero meron isang paraan po na pwedeng gamitin na tools para mas madali kang gumawa at hindi ka mahirapan na ilubog ito. So ito po ay gagamitan natin ng tools na press brake caliper guys. Yan. So press brake caliper po yan. So ganyan po. Pag sinalpak mo lang na ganyan yan, bali lalagay mo yung lock. Ganun lang kasimpleng pamamaraan yan guys. So yan. Tapos pipihitin mo na yan ng pakanan. Yan na yan. Kusa na pong lulubog yung piston yan. Hindi ka po mahihirapan. Mura lang din po yan sa online. Pag bumili ka sa online. Yan. So ganyan lang po. Mas madali siyang mas madaling gamitin at hindi ka mahihirapan kaysa magsikwat-sikwat ka pa guys. So yan, ibalik na po natin guys ng tama yung piston. So yan po, lapat na lapat po siya guys. Yan. Tapos pwede na po natin dyan ilagay yung bagong brake pad. Pero bago yan, tatanggalin muna natin to. I-check natin kung may grasa pa po yung sa loob ng boots. Yan. Kailangan kasi may lubricant din po yan para hindi siya mag-stack up. So hugutin din po natin yan. Yan. So hilahin lang po. Hiwalayin nyo lang yung goma, yung pinaka-boots nya. Yan. Kasi meron pong parang tenga yan sa groove na doon nakapaloob yung boots. Rubber boots. Yan. So pag nahiwalay nyo, nahugutin lang. So yan po. Yung rod na yan guys, yung pinaka-pinion rod nya na yan, yan yung lalagyan natin ng grasa. Nagrasahan lang natin yan. Para hindi siya maganit na maglaro. Yan. So ganyan po. Grasahan lang po yung dalawa na yan. Pag okay na po siya, bali balik na po rito sa rubber boots niya. Yan. So itutusok lang din po uli yan. Bali ang purpose po nitong nilubricant natin, ito yung nag-a-adjust sa kanya para humiwalay yung preno para hindi siya manikit guys. Yan, yung bakal na yan. Yun po yung nag-a-atras sa bante sa kanya sa disc pad. Kaya kailangan maalwan po yan, hindi po yan nag-stack up. So yan, ganyan lang po guys ang paglagay niyan. So yan, bali naibalik na po natin guys. Yan. Bali kinabit lang po natin yung rubber boots dun sa groove niya uli para hindi siya mahugot. Yan. Ganyan lang po. Tapos pag ibinalik na po natin yung brake pad, check na rin nyo po yung bakal dyan sa metal dyan sa ilalim yan. Yan yung natanggal po na yun. Para yan yung pinaka-spring po ng pad niya guys. Yan yung nagtutulak sa kanya. So yan po, bali check nyo lang kung may damage din siya. Kung okay pa ba siya para swabe po yung paglaro ng brake pad natin. So ganyan po ang paglagay uli. Yan, pagkabit ng spring na yan. Bali, kakabit na po natin yung bagong brake pad dito sa panghulihan natin ng motor guys. So ito po yon. So binuksan na po natin. So ito na po, napunit ko na po yung pinaka papel niya. So yan po yung pinaka part number niya guys. Bali 3C1-F5805-00 guys. Yun po yung pinaka part number ng brake pad natin guys, na panlikod ng NMAX. Mapa version 1, version 2 or version 3, Tecmac or standard siya guys. Isa lang po yan. So yun po, ito po na siya guys. Bali tignan nyo yung kapal nya.
So malayong malayo dun sa tinanggal ko kanina na brake pad. So ang nipis yan. Yung kanina ito. Kita nyo naman ito nasa kamay ko. Compared ko dun sa kaliwang kamay ko. Yan o. So manipis na po talaga guys. Yan. 20% na yung nipis niya dun sa itong 100% ang kapal niya. Yan. So yun po. Bali ang pagkabit po ay uunahin natin itong bandang loob guys. So nakita nyo yung kontil na yan. So nakapasok yan doon. Yan sa slot na portion na yan. Kaya hindi rin kayo magkakamali guys ang pagkabit. Kasi nakatihaya po yan na ganyan. Pasok nyo lang na ganon. Yan. Yan. Tapos kailangan nakapatong siya dun sa spring pad guys. Na kinabit natin kanina. Yan. Yan. Nakatuntong siya dun sa spring pad. Kailangan hindi po lilis yung spring pad nyo na yon para hindi po ma-damage pag gumana yung caliper, para hindi po siya umingay. Tapos ito guys, itong butas na to, papasok nyo lang yan dyan guys, yan sa pinion na yan. Yan. Tusok nyo lang, tapos yan, idiin nyo lang. Pasok. Bali, kakabit na po natin itong pinaka pinion lock na rod. So bago natin kabit guys, lagyan natin ng grasa yan, tsaka lilinisan natin ng bagya para hindi siya, para maayos siya maglaro guys pag nakakabit na. So yun po, bali pagtapos grasahan, bali kabit na po natin siya. Bali yan po, kunin lang yung caliper, tapos itusok na po natin dito sa kinalalagyan niya. So kung paano nyo naman pong binaklas, ganun din po ang pagbabalik nyan guys. Same procedure lang din. So yun po, bali tutusok na po natin. Yan. Yan, ganyan po ang paglagay. Pagtusok po, isasama nyo na po dyan yung butas ng brake pad na dalawa. Yan. Ganyan po. Sasabay nyo na siya na itutusok. Yan. Hanggang sa lumabas sa kabilang side. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple guys. Yan. Pag okay na, naitusok na siya guys, ikakabit na natin yung pinaka clip guys, yung pinaka lock nya. Bali dalawang lock lang po yan guys, yung ilalagay nyo na tutusok dyan. Isa sa bandang loob, tsaka isa sa bandang labas. Yan. So dito yan, tapat lang natin yung butas guys. Medyo natatakpan po kasi yung butas guys. So ilalabas nyo lang yung pinakabutas ng rod, yung tutusukan ng clip. Yan, ang lock natin. So yan, nakalutang na po. So kunin lang natin yung clip, tapos ilalagay lang natin siya, itutusok lang. Yan, simple lang po yan guys, yung pagkabit nyan. Yan, ganun lang. Tapos yung isa naman, ganun din po. Lalagay din natin yung kabilang side, yung nasa bandang loob. Yan, tusok lang din. Plug and play lang yan guys. So madali lang. Tusok nyo lang. Yun na yun. So ganun lang kasimple guys, naikabit na natin. Yan, din lang natin ng plies guys para sure na nakakabit talaga, para hindi mahulog. So okay na, bali kakabit na lang po natin ito. Bago nyo naman po ikabit itong brake pad or caliper, so siguraduhin lang po na itong brake pad ay may awang. Yan, para makasuot siya dun sa pressure disc. Yun, so bali yun po, hindi kasi makakapasok yan pag hindi nyo nilagyan ng awang guys. So yan po, bali ganyan lang, itutusok nyo lang siya. Yan, ganyan lang po. Yan, ganyan. Pag okay na, yun. So ganyan lang guys, lalagyan na lang natin yung tornilyo. So yun po, bago natin ikabit to, bago natin lagay yung tornilyo guys, lagyan na lang din po natin ng grasa yan. So ganun po ang gagawin natin guys.
lagyan ng konting grasa para pag sunod na baklas ay hindi po siya kalawangin at hindi siya mahirap tanggalin guys. Yun po ang purpose niyan. Bali kabit lang po natin itong bandang taas guys na tornilyo, yan, para hindi lang siya mahulog yung caliper, pero hindi mo natin higpitan guys. Tapos ito po yung isang tornilyo guys, lalagyan na rin po natin ng grasa at para may kabit na rin po natin. At sabay po natin silang hihigpitan na dalawa guys. So yun po, pag ibabalik nyo na po itong caliper, huwag nyo rin kalimutan na ibalik sa holder nya itong fluid hose na yan guys. Yan, kailangan nakasabit siya yan dyan. Huwag nyo pong kakalimutan para hindi po siya umuga pag nananakbo yung motor at hindi siya ma-damage. So yun, okay na po siya. Bali higpitan na po natin itong tornilyo na to, yung ibandang ibaba at saka itaas guys. Yan. Pag okay na guys, kuha na tayo ng socket ring, sigpitan na po siya. Bali sa paghihigpit naman po, bali ano yan, pihitin lang po ng pakanan. Yan, ganyan lang po hanggang sa humigpit po siya. Pag natapos na po sa bandang baba, dito naman po tayo sa bandang itaas. Bali ganun din po ang gagawin. Bali higpitan lang din po ng pakanan hanggang sa matapos at humigpit ito. So yun po guys, bali tuloy-tuloy lang paghigpit. Pag okay na, bali ulitin lang po dun sa bandang baba. Check lang po natin kung mahigpit na talaga, pero yung katamtaman lang na higpit po para hindi kayo mabalian ng tornilyo. So yan po, okay na, punasan na lang po natin. Yan, tapos na po tayo guys. Sa ating palitan ng brake pad itong NMAX B3 standard mo, TechMax, pang version 1, version 2 guys na NMAX. Pares lang po yan guys. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.